Welcome to Housemaids.ph, your most trusted local maid agency. Under the Department of Labor and Employment License Number M2502014. Established since 2018, congratulations for being here today. Ibig sabihin lang nakapasa ka sa medical assessment ng agency, fit to work at maaari kang magpatuloy sa iyong application. Now let's start our pre-work orientation. Disclaimer, ang lahat ng mapapanood at mapapakinggan ay ang nilalaman ng kontrata, ang lahat ng alituntunin, patakaran at regulasyon ng agency. Pinapayuhan ang lahat na makinig ng mabuti dahil dito nakasalalay ang inyong kaalaman, mahalaga ang may alam. Contract, 6 months only. Maari kang mag-extend o pwede ka ring umalis after the contract at bumalik sa agency upang maghanap muli ng panibagong employer. Ang mapapanood ay kasunduan between 3 parties. Agency, employer at ni kasambahay, ibig sabihin, ang mga ito ay hindi lingid sa kaalaman ni employer. Ito lamang ang kailangang sundin at hindi kailanman pwedeng palitan ni employer hanggat kayo ay nakakontrata pa sa agency. Para sa mga mag-e-extend, hindi na saklaw ng agency ang anumang kasunduan ang gagawin o ipatutupad ni employer. Expire na ang kontrata sa Housemaids PH. Ang iyong trabaho at mga patakaran ay mamamagitan na lang sa inyo ni employer. Siguraduhing alam mo ang mga karapatan, ang mga labis at kulang upang maprotektahan ang sarili. Para naman sa mga hindi na mag-e-extend, babalik sa agency, magbabakasyon, o may ibang plano na sa mga susunod na panahon. Kailangang bumalik sa agency para maklaim ang incentive o ang cash allowance na ibinibigay namin sa aming mga aplikante na makakatapos ng kontrata. This is our way to appreciate your hard work and dedication sa trabahong ibinigay namin sa inyo. Ang tao ay magkakaiba, hindi maiiwasan na ang isang kasambahay ay hindi magpatuloy sa employer o mag-request na magpapalit sa amo. Kaya naman dumako tayo sa solusyon para dito. Pero bago ang lahat, pag-usapan natin ang mga factors or dahilan kung bakit ka namin kusang ipupull out sa employer. These are the valid reasons or factors para hindi ka magbayad sa pagre-request mong umalis o magpapalit kay employer. Hindi maayos na pagpapakain. Delay ang sahod. Walang maayos na tulugan. May extended family pa sa household. Hindi naging honest si employer kung ilan sila sa bahay, may iba pang member na kailangan rin ng serbisyo mo. Sobra-sobra sa oras ng trabaho o wala na sa oras ang trabaho mo. Pananakit. Verbal man o physical, hindi pwedeng itolerate, magsumbong agad sa agency. Reminder, ang mga nabanggit ang mga pangunahing dahilan kung bakit kami mismo ang magpupull out sa'yo sa employer mo at wala kang dapat bayaran. Now let's move on to the terms and condition. 1. Back-out fee. Para ito sa mga taong hindi magpapatuloy ng application. Sa inyong application form ay may condition na kapag hindi ka magpapatuloy, ay kailangan mong bayaran ang mga ginastos ng agency, katulad ng iyong clearances, medical, NBI and police clearance, pati na rin sa kung ilang araw ka na natili dito. Now let's assume na naipasok ka na sa trabaho, ngunit bigla mong naramdaman na hindi mo gusto o hindi mo kaya ang trabaho. What to do? 2. Replacement. Ito ay maaari lamang maging option sa loob ng 3 buwan o 90 days ng kontrata. Sa loob ng 3 buwan ay mayroon kang chance na mag-reach out sa amin upang magpapalit. Informing everyone na kapag si kasambahay o ikaw mismo ang umayaw sa trabaho, mayroon tayong replacement fee na nagkakahalaga ng 3,500. Maaring ikaltas ito sa sahod mo or kusa mong bayaran kay employer, hindi ito mapupunta kay employer. Ibabalik nila ito sa amin para sa requirements ng kasambahay na ipapalit sa'yo, isa ito sa consequences ng pagpapareplace, hindi ito libre. Paano naman kapag si employer ang umayaw sa'yo at siya ang nag-request na palitan ka? No charge kay kasambahay. Ang replacement fee ay charge kay employer. Malaya kang makakaalis sa kanila. Ngunit paano? Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Huwag kang gagawa ng mga bagay na magiging valid ang dahilan ni employer na ikaw ang may pagkukulang at problema. Maari nilang idahilan ang pagkukulang at problema mong iyon against sayo upang hindi sila ang ma-charge sa fee, kundi ikaw. Maiwasan natin ito kapag maayos tayong nagtatrabaho at sumusunod sa kanilang rules sa kanilang household. We practice fairness here at Housemaids PH. Hindi lang isang side ang pinakikinggan namin, kundi pareho kayo ni employer. Huwag mong hayaang singilin ka ng replacement fee dahil lamang sa tamad ka, matigas ang ulo, puro cellphone at mareklamo. Do your job and be responsible sa mga kilos mo para hindi ito maging dahilan para mapaalis at ma-charge ka for replacement.
3. Prorated agency fee. Kung sakaling hindi mo tatapusin ang kontrata, matapos ang 3 buwan ay babayaran mo ang prorated agency fee na binayaran ng amo mo. Prorated o proportion sa binayaran ng amo. Kung ilang buwan ang hindi mo matatapos ay mayroong equivalent na amount. Halimbawa ay nasa pang-4 na buwan ka na, pang-5 or last month na ng kontrata at naisipan mong hindi na magpatuloy, may posibilidad kang pagbayarin ng iyong amo sa natitira pang buwan. Paano? Kapag ang employer ay tumanggi ng kumuha ng kasambahay na ipapalit sa'yo. Automatic na ikaw ang magbabayad ng prorated fee, walang eksaktong amount kaming maibibigay pero ang mahalaga ay ang payo na pakiusapan niyo na kumuha ng kapalit si employer bago kayo umalis. Maging sigurista pagdating dito kung ayaw niyong magbayad ng fee. Mas maraming buwan ang hindi matatapos, mas malaking amount ang babayaran. Ano ang pinagkaiba ng replacement fee sa prorated agency fee? Ang prorated agency fee ay ang proseso kung saan babayaran mo pabalik kay employer ang binayaran nilang agency fee. Kung ilang natitirang buwan ang hindi mo matatapos, mangyayari ito kapag tumanggi na silang kumuha ng kapalit mo. Samantala, ang replacement fee naman ay ang 3,500 na babayaran mo sa agency para sa requirements ng ipapalit na kasambahay sa'yo. If you wish na bumalik ka ulit sa agency, malaya kang bumalik sa amin. Just make sure wala kang bad record na mapapatunayan namin mula sa previous mong trabaho. This is non-negotiable. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng baliin. Para lang mag-adjust ang agency sa kagustuhan nyo, you are well-informed na may babayaran kapag umalis sa sariling kagustuhan. Please be a responsible applicant. Hindi mo pwedeng irason kalaunan na hindi ka na-inform na may babayaran kapag aalis sa employer. Kaya namin hinihimay at iniisa-isa ang mga detalye para masigurong naiintindihan mo at ikaw ay walang halong pag-aalinlangan sa aming mga panuntunan. Uulitin natin, ang replacement ay option sa unang 3 buwan ng kontrata. Kapag lumagpas dito ay subject for review na ng ating customer service kung ano ang magiging kasunduan. Kaya hanggat maari, mag-request ka na ng replacement sa unang 3 buwan pa lamang. Now let's proceed. Kung paano ka makaalis sa amo once decided ka na? Maaring tawagan o i-text ang iyong recruiter. Angel. Steph. Jess. O i-follow at i-message kami sa aming social media platforms. Official Facebook accounts. Official TikTok account. Or send us an email at help@housemaids.ph. Pwede rin ang agent na nag-deploy sa'yo. Narito ang ating mga sales agent. Millet, Shay, Raquel, and most importantly, Frida, our customer service representative. Sa ganitong paraan, madali naming mauunawaan ang nangyayari sa'yo during your employment. Nakikiusap kami, please coordinate accordingly. Hindi solusyon makipagsagutan, makipagmatigasan, mag-attitude at higit sa lahat, maglayas. Since we are done sa terms and conditions, let us now review the contract agreements. Day off twice per month, 24 hours each o 48 hours per month. 2 beses pwedeng mag-day off sa loob ng 1 buwan. Ayon sa batas kasambahay, ang rest day ng isang kasambahay ay dapat na 4 na beses sa 1 buwan, at least 1 beses sa 1 linggo. Hindi po ba magiging problema kung hindi natin susundin ang kasambahay law regarding sa 4 times na off sa 1 buwan? We have 2 reasons kung bakit namin ipinapatupad ang 2 beses na day off lang sa 1 buwan. Please listen carefully para alam nyo ang unang kasunduan sa agency. 1. Kapag nag-day off ka, ay walang bayad ang araw mo. 2. May mga aplikante na walang mauuwian o mapupuntahan dito sa Metro Manila dahil sila ay mula pa sa malalayong probinsya. Mas pinipili nilang magtrabaho sa araw ng kanilang off para may karagdagang kita. Posibleng sundin ito ng mga kasambahay ayon sa kanilang mga kagustuhan. Kung ang kasambahay ay hindi agree dito at gustong lingguhan ang day off, ay maari naman kaming sabihan bago pa man maproseso ang application para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan in the future.
karapatan niyong sundin ang inyong kagustuhan tungkol sa inyong araw ng pahinga. Ito naman ay maaring mapag-usapan between you and the employer. Kung gusto mong magpahinga kada linggo, ay nasa inyo na ang pag-uusap. Kung magkano naman ang kabayaran sa day off na hindi magagamit ay maaring makipag-coordinate muna kay Miss Frida, Customer Service Representative. Benefits. Alamin muna natin ang minimum wage ng isang kasambahay dito sa Metro Manila. Ayon sa batas, ang mga kasambahay na kumikita ng mas mababa sa minimum wage ng mga kasambahay ay dapat lamang na buong huhulugan ni employer ang mga benepisyo. Ibig sabihin, ang isang kasambahay na sumasahod ng mababa sa 7,800 ay exempted sa paghuhulog dito. Pagdating naman dito sa agency na halos doble na sa minimum wage ang pasahod, may kakayahan na kayong maghulog ng buo para sa inyong mga government benefits. Kung kayo ay hindi agree dito, maaari niyo ulit kaming lapitan para kausapin. Pero uulitin namin, this agreement is non-negotiable. Para sa mga aplikanteng hindi pa miyembro ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth, please secure your 2 valid ideas para magpa-member dito. Kindly ask your employer for help. This is for your own good. Cash advance? Ang employer ay hindi pwedeng magpahiram ng halaga na mas higit pa sa 6 na buwang sahod ng kasambahay. Halimbawa, 12,000 multiplied by 6 is equal to 72,000. Kung sakaling kayo ay mangailangan, hindi maaring humiram ng halaga na higit pa sa 6 na buwang sahod mo. Halimbawa naman na kayo ay nakabale o naka-cash advance sa inyong mga employer, hindi nila kayo maaring bawasan ng hanggang 20% ng inyong buwanang sahod. Karaniwan sa ganitong usapin ay nasa pagitan na lamang ni employer at ni kasambahay. Labas na po ang agency sa ganitong kasunduan. 13th month pay. Sa ilalim ng Republic Act No. 10361 o Batas Kasambahay, ang lahat ng kasambahay sa Pilipinas ay may karapatang tumanggap ng 13th month pay. Hindi ito pabor o bonus lamang ng employer. Ito ay isang obligadong benepisyo na itinakda ng batas. Halimbawa, basic salary is 12,000 pesos, naka-6 na buwan ng trabaho, 12,000 multiplied by 6 is 72,000. 72,000 divided by 6 is 12,000. 12,000 ang 13th month pay ni kasambahay. Palitan lamang kung ilang buwan ka nagtrabaho para makuha ang eksaktong amount ng matatanggap as 13th month pay sa December. That's it! Ang mga bagay na ipinaliwanag at napanood nyo ay ang mga bagay na kailangan nyong malaman at matandaan. Magagamit nyo ito sa inyong employment. In advance, we would like to congratulate you all and wish you a good luck sa inyong deployment soon. Last reminder, ang mga nabanggit na fees and rates ay maaring magbago ng walang notice. Thank you.